May advisory nga dito ang Department of Migrant Workers na implementasyon o pagpapatupad ng OFW Travel Pass. At ayon dito na ang OFW Travel Pass ay para sa mga documented OFW na babalik sa parehong employer at parehong job site. Sa mga OFW naman na magpapalit or mag-change ng employer or lumipat ng job site or ng country na pinagtatrabahuan nila, ay kailangan nilang magpa-verify ng kontrata sa Migrant Workers Office sa bansa kung saan sila nagtatrabaho or yung dating polo. At ayon pa dito na ang OFW Travel Pass ay valid ng 90 days na pwedeng i-void at pwede ring i-renew ng mga OFW anytime na hindi na kinakailangan mag-file ng service ticket sa system. At lahat daw ng mga record ng mga OFW sa OFW Travel Pass ay securely transmitted sa Bureau of Immigration sa e-travel information. Eto guys yung UUIC information natin sa e-travel departure card. Samantala, ang DMW online service or ang PAPSBAM ay mananatiling accessible para sa mga OFW. Ito guys kung saan tayo kumukuha ng UUIC or UUIC exemption. Sa pag-claim naman daw ng terminal fee cash refund ayon sa DMW ay kikilalanin na ng mga airlines or ng mga airlines company ang printed na OFW Travel Pass. Ngunit kung hindi pa rin maayos ang OFW Travel Pass ay patuloy pa rin kikilalanin ang UUIC sa pag-claim ng terminal fee cash refund at bilang exit clearance ng mga OFW sa immigration. Meaning guys, ay pwede pa rin ang UUIC dahil hindi naman lahat ng mga OFW ay okay na ang record sa OFW Travel Pass. At karamihan din sa mga OFW ay for approval pa ang kanilang e-gov app. Para naman sa OFW support or OFW assistance tungkol sa OFW Travel Pass, ay pwede kayo mag-email sa email address or tumawag sa number na nasa screen. Ayon pa dito sa advisory na ayon sa DMW ay nagbigay na sila ng instruction sa mga airlines company at iba pa mga agency na dapat na nilang kilalanin ang OFW Travel Pass. But again guys, kung hindi pa maayos ang OFW Travel Pass ay pwede pa rin or kikilalanin pa rin ang UUIC. Pero mas maigi pa rin na magpasiguro na kayo ng inyong printed UUIC kahit okay na ang OFW Travel Pass nyo. Para naman sa kumpletong detalye sa mga requirements pa-uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, eto guys. So eto ang mga requirements sa mga uuwi sa Pilipinas na mga OFW para sa kanilang bakasyon. Number 1, ang inyong e-travel arrival card registration, ang inyong passport, at ang inyong ticket. At meron pang karagdagang polo verified contract para sa mga OFW na may mga employment changes. Kagaya sa mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position, at yung mga babae na napalitan ng apelyido sa kanilang passport, visa at kontrata, at yung mga OFW na galing sa visit visa at nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyong pa-verify sa polo office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UUIC sa POA sa Pilipinas. Ngunit sa mga dati nang nakapag-verify ng kontrata at uuwi muli babalik sa parehong employer at walang employment changes, hindi na required ang panibagong polo verified contract dahil pwede na kayong mag-acquire ng UUIC exemption online. Pero kung hindi naman kayo marunong online, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office or DMW office na ngayon at pwede kayong magpaprint ng UUIC exemption sa kanila. Basta guys, kahit exempted na kayo sa UUIC at hindi na kailangan ng panibagong polo verified contract, ay lagi nyong dadalhin kapag uuwi kayo sa Pilipinas ang inyong lumang contract verification kagaya nito. At ang bago nyong printed na kontrata galing sa inyong employer. Hindi naman ito madalas hinahanap sa immigration, pero just in case lang, hanapin ito sa immigration kahit may dala kayong UUIC exemption. Kung ikaw ay meron ng record sa database ng DMW, ikaw ay nagbakasyon na, at ikaw ay gusto mo ulit magbakasyon, tapos babalik ka sa iyong worksite, so ang kailangan mo na lang UUIC exemption. Yung makuha mo online na lang. Yes. Same company, same job, lahat Yes. same. Ito na yon. Oo, so hindi mo na kailangan magpa-verify ng contract kung ikaw ay returning to the same employer na may record ka na. Okay. OEC exemption na online, kahit sa Pilipinas mo nakuhanin ito, pwede mo nang makuha ang OEC. Kasi yung iba, sir, na misinterpret kasi nila na pag sinabing
Exempted ako sa OEC, so hindi na ako kailangan kukuha pa rin. Yes, so Online. Online lang na yung proseso mo. Yun. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin, ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan, at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangang ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong kontrata. Yun na po. Sa mga manggagaling naman sa Saudi Arabia, kailangan nyo ng exit re-entry visa kapag babalik pa kayo sa inyong employer. Pero dito sa United Arab Emirates ay wala naman tinatawag na exit re-entry visa. Sa mga OFW man na mag-for good na, ang kailangan nyo pa uwi sa Pilipinas ay e-travel arrival card registration, passport, ticket, at final exit visa. Dito naman sa UAE ay hindi naman final exit visa ang tawag, kundi cancellation paper or visa cancellation. Sa ibang bansa naman ay release paper ang tawag dito. So yan ang mga requirements sa mga pauwi sa Pilipinas. Ito naman ang mga requirements kapag pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. Number 2, ang inyong UEC. Number 3, ang inyong visa. Dito naman sa United Arab Emirates, ang visa natin ay ang Emirates ID na natin. So, ang Emirates ID na ang ipapakita nyo sa immigration. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. At ang lagi natin pinapaalala, number 6, ay ang inyong OWA membership. Guys, inuulit natin na hindi naman hinahanap sa immigration ang OWA membership. Pero dapat lagi tayo nagre-renew nito kada 2 taon. Dahil insurance nating mga OFW ang ating OWA membership habang nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa. At mapapakinabangan ito ng ating pamilya just in case man may mangyari sa isang OFW. OWA coverage po natin? Yes. Okay. Your Honor, Madam Chair, una po sa lahat, ang membership contribution po ng OWA ay $25 since 1982 po. Hindi po na iba ito. Ngayon po, nadagdagan po ang mga benepisyo. So ngayon po, meron po tayong social benefits. Una po sa lahat. Sa mga miyembro po ng OWA, meron pong accidental death and natural death coverage. Accidental death in the amount of 200,000. Natural death, 100,000. Meron pong burial benefit na 20,000. Ito po yung sa parang mala insurance coverage po ng OWA membership.